Ang Islam ay unang dinala sa Pilipinas noong taong 1380 CE ng isang Arabong misyonero na nagngangalang Sharif Makdum na dumaong sa Sulu. Itinayo niya ang unang masjid sa Pilipinas sa lugar ng tubig indangan sa pulo ng Simunol. Ang guho ng masjid na ito ay naroroon pa rin magpahanggang ngayon. Noong 1390 CE, si Rahab Baginda ay dumating sa bansa at kanyang ipinagpatuloy ang mga gawain ni Sharif Makdum. Si Abu Bakar ay dumating sa Hulo noong 1450 CE at napangasawa niya ang anak ni Rahab Baginda na nagngangalang Putri o Prinsesa Paramisuli. Si Abu Bakar ang nagtatag ng Sultanato ng Sulu, kaya't siya at ang kanyang asawa ang naging mga unang sultan at sultana ng kalupaan ng mga Muslim. Pagkaraan ng maitatag ang Islam sa Sulu, ay may iba pang grupo ng mga Muslim ang dumating sa Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan. Siya ay dumaong sa Maguindanao na ngayon ay Cotabato noong taong 1475 CE at napangasawa niya si Putri Tunina. Sila ang mga unang sultan at sultana ng Maguindanao. Sa mga sumunod pang taon ay marami pang mga datong Muslim ang dumating sa Pilipinas pagkaraan nilang mabalitaan ang magandang pagtanggap na nakamit ng mga nauna roon. Mula sa Borneo ay naglakbay ang 10 dato na nagsidaong sa Panay. Ito ay kinabibilangan ng mga dato na nagngangalang Puti, Sumakwel, Bangkaya, Dumangsul, Paiburong, Paduhinog, Lubay, Dumangsil, Dumalugdog at Balinsula. Si Dato Puti ang pinuno ng pangkat ng mga dato dahil siya ay isang bihasang manlalayag. Sila ay dumaong sa Sirawagan na ngayon ay nakikilala bilang San Joaquin. Binili ni na Dato Puti at ng siyang pangdato ang kababaang lupain sa Iloilo mula kay Maricudo, ang pinuno ng mga nananahan doon, at sila ay nagtatag ng pamayanan. Nang ang mga lupaing nasasakupan o mga kolonya ng Borneo ay matatag ng nakatindig sa Panay, ay naglakbay sina Dato Puti, Dato Balinsula at Dato Dumangsil patungong Hilaga, at sila ay dumaong sa Batangas. Sina Dato Balinsula at Dato Dumangsil ay nagtatag ng mga kolonya roon, subalit si Dato Puti ay bumalik sa Borneo habang binabaybay ang ruta na dumadaan sa Mindoro at Palawan. Isinalaysay niya ang kanilang pakikipagsapalaran sa mga taga-Borneo, at dahil doon, marami pa ang naakit na magtungo sa Pilipinas. Nang dumaong si Ferdinand Magellan sa Limasawa noong March 16, 1521 CE, ang Pilipinas ay binubuo na ng maraming mga kolonya ng mga Muslim bago pa dumating si Miguel Lopez de Legazpi, ang itinuturing na mananakop ng Pilipinas. Ang mga kahariang Muslim ay matatag nang nakatindig sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Bohol, Samar, Maynila at Palawan, bukod pa sa malaking bahagi ng Mindanao at mga pulo ng Sulu. Noong June 3, 1571 CE, ang mga Kastila ay nagsimulang maglunsad ng malaking digmaan sa mga Muslim sa Maynila. Ang Sultan ng Maynila noon ay si Raja Sulaiman, ang pinuno ng mga sultan sa Luzon. Si Raja Sulaiman ay buong tapang na nagtanggol sa kanyang kaharian. Pagkaraang malupig si Sulaiman, ang mga Kastila ay nanalanta sa Luzon
at pumatay ng mga kalalakihan at kababaihan, bata o matanda man. Sa isang banda, ang mga Muslim ay nakipaglaban hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga. Nagamit ang mga bolo at sibat laban sa mga baril at kanyon. Ang mga Kastila ay nagtatag ng kanilang kabisera sa Maynila at nagbalak na sakupin ang Visayas. Sa maiksing panahon, sila ay nagtagumpay sa Visayas at ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang talikuran ang kanilang pananampalataya sa takot sa kanilang mga buhay. Bagaman marami pa ring mga Muslim ang nagnais na piliin ang libingan kaysa mabuhay ng lumalapastangan sa mga karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Kastila ay hindi pa nakontento sa pagsakop sa Luzon at Visayas. Sila ay buong kasakiman na nagnasa sa mayamang lupain ng Mindanao. Subalit ang mga tribo ng Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, Samal at Sangil ay lumaban sa mga Kastila. Dito nagsimula ang bantog na digmaan ng mga Muslim at Kastila at sa iba pang mga mananakop at mga mapang-api hanggang sa panahon natin ngayon. Ang mga Kastila ay nagnais na pamahalaan ang mga Muslim. Subalit ang mga balakin nilang ito ay hinarap ng mga Muslim ng buong tapang bilang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanilang kalayaan. Ang iba pang mga pinunong Muslim na nakipaglaban sa mga Kastila sa Mindanao, si Sultan Pangiran ng mga Tausug na nagtanggol sa mga lugar ng Zamboanga at Sulu, si Dato Sirungan at ang kanyang kapatid na si Dato Ubal ng Maguindanao na siyang pumatay kay Kapitan Figueroa na pinuno ng mga sumasalakay na Kastila. Bilang ganti sa paglusob na ginawa ng mga Kastila sa Mindanao, si Dato Sirungan ng Maguindanao at Dato Buwisan ng Sultanato ng Lanao ay naglunsad ng ganting paglusob sa Visayas. Nilusob nila ang Cebu, Negros at Panay at nadakip nila ang maraming Kristiyano. Si Dato Tagal ng Cotabato ay nakapatay ng maraming sundalong Kastila. Si Sultan Kudarat ng Cotabato ay nagtanggol sa Lamitan hanggang sa siya ay mapilitan na umurong sa Iligan dahilan sa nakakahigit na mga sandata ng mga Kastila. Si Sultan Bungsu ng Zamboanga ay lumaban ng buong kabagsikan sa mga mananalakay. Nang ang kanyang asawang si Pangyan Tuan Baloca ay mabihag ng mga Kastila, pinag-ibayo niya ang kanyang pakikidigma hanggang sa mapalaya niya ang Hulo noong taong 1645 CE sa mga Kastila at ipinag-utos niya ang pagwasak sa garrison ng Kastila na itinayo sa Zamboanga. Sina Sultan Jamaluddin Al-Alam at Sultan Badruddin III ay patuloy na nagtanggol sa Mindanao hanggang sa pagdating ng mga Briton sapagkat hindi nagawang lupigin ng Espanya ang mga Muslim. Sila ay lumagda sa kasunduan ng kapayapaan at nagbayad ng buwis kay Jamaluddin at Badruddin. Si Dato Udtog ng Cotabato ang pumatay kay Gobernador Emilio Terrero ng mga Kastila. Si Dato Ali ng Baloy ng Lanao ang pumatay sa Gobernador ng Misamis na si Valeriano Weyler. Ang matapang na mga Maranao ang pumatay kay General Ramon Blanco sa panahon ng huling pagtatangka ng mga Kastila na masakop ang Mindanao. Ang pamamahala ng Espanya ay nagwakas noong taong 1898 CE nang tinalo ng mga Amerikano ang mga Kastila sa kanilang digmaan. Pagkaraan ng mahigit sa 300 taon ng pagtatangka na masakop ang mga Muslim, ang Espanya ay nabigo at ang mga Muslim sa Mindanao ay matagumpay na naipagtanggol ang Islam sa Mindanao
at Sulu. Nagpatuloy ang pakikipaglaban na ito hanggang sa mga mananakop na Amerikano, Hapon at mga pamahalaan ng Pilipinas sa panahon natin ngayon. Ang Calabarzon ay isang rehiyon sa Pilipinas na kilala rin bilang Timog Katagalugan o Region 4A. Kinapapalooban ito ng lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, kung saan sa mga letra ng pangalan ng mga nabanggit na probinsya, hinango at nabuo ang katawagang Calabarzon. Bilang pagbabalik tanaw sa mayamang kultura, tradisyon at pamumuhay ng rehiyon, kilalanin at alamin natin ang kanyang mabunying kahapon. Bago pa man tumuntong sa lupaing ito ang mga mananakop na dayuhan, sinasabing masisilayan ang payapa at maunlad na pamayanan ng mga katutubo at Muslim. Matapos ang mapait na desisyon na lisanin ang kanilang bayan dahil sa lapis na kalupitan ng pinuno nito na si Datu Makatunaw. Ikaw ang may sala! Ang 10 dato mula sa Borneo na pinangungunahan ni Datu Puti ay naglayag pakanluran upang matagpuan ang kapuluan ng Mantapole na lumaon ay tinawag na Pilipinas. Dalawa sa mga dato na ito ay sina Datu Dumangsil at Datu Balinsula na siyang nagtayo ng kanilang pamayanan sa Taal na ayon sa tala ng kasaysayan ay siyang pinagmulan ng Sultanato ng Bonbon sa Batangas na may pamamahala hanggang sa mga lupain ng lalawigan ng Laguna. Nang sumapit ang mga mabunying panahon ng Sultanato ng Tondo, mas lumawak ang sakop at pamamahala nito. Sinasabing noong taong 1500s, ang Sultanato ng Tondo ay umabot sa mga hangganan ng Kawit sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Alonso Lacandula. Inuman magtama sa akin kasasakupan! Dadaan mo na kaya sa ibabaw na aking pangkoy! At noong 1520 hanggang 1575 sa ilalim ng pamumuno ni Raja Sulaiman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Matapos mabigo ang digmaan sa Bangkusay, pansamantalang napahiwalay ang Kawit hanggang sa naging isang ganap na sultanato sa ilalim ng pamamahala ni Sultan Malang Dito. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang kasalukuyang lalawigan ng Rizal ang kumanlong sa mga mandirigmang Muslim sa madugong labanang pandagat sa Bangkusay sa panahon ng pagtutunggali ni Raja Sulaiman at Miguel Lopez de Legazpi. Sa pangunguna ni Datu Makabebe o Tariq Sulaiman na tinawag namang Bambalito ng mga Kastila. Sa mga kabundukan ng Rizal, umurong ang mga bayaning mandirigma dahil sa tindi ng labanan na ngayon ay tinawag na Morong. Sa bulubunduking bahagi ng lalawigan ding ito, muling bumangon ang pag-asa na ipagpatuloy ang laban kontra sa mga dayuhan. Ito ang buhay na tanda at paalaala ng kasalukuyang bayan ng Binangonan. Ang sinaulang pangalan naman ng lalawigan ng Quezon ay Tayabas.
Sa pangalang ito rin, tinawag ang Sultanato ng Tayabas na pinamumunuan ng batang prinsipe na tinawag ang kanyang sarili bilang Sultan Malandog matapos magtayo ng kanyang sariling sultanato sa mga pook na napapalibutan ng mga mababatong ilog. Si Sultan Malandog ay anak ni Sultan Lakandula ng Tondo o ang kasalukuyang Kalakhang Maynila o Metro Manila. Noon pa man, ang mga Muslim ay mayroon ng malaking pitak at kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Alinman sa ang mga ninuno ng taga-Calabarzon o mga taga-Mindanao ang kilalanin natin bilang ating mga pinagmulang angkan. Lilitaw at lilitaw ang katotohanang tayo ay may iisang lahing pinagmulan. Mula sa mga nananalaytay na dugo ng bawat isang Caviteño, Lagunenyo, Batanggenyo, Rizaleño, Quezonenyo o mga Tagalog, Muslim man o Kristiyano, tayo ay pinagbuklod bilang isang magiting na Pilipino. Mula sa bakas ng kahapon at mga nalalabi pang alaala ng nakaraan at bilang pagpapatuloy sa legasiya ng mabunying nakalipas, itinatag ang The Royal Sultanate of Calabarzon. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob ng Sultan ng Pilipinas, His Royal Highness Sultan Bob Datimbang Al-Haj, hinirang at iniluklok si Haji Abdul Malik Mike Bauda, the Sultanate of Calabarzon. Haji Malik D. Dauda, Sultan sa Calabarzon, together Attorney Jamila Haji bilang Sultan ng Calabarzon Region. Marami sa atin ang napadpad sa Calabarzon dahil sa paghahanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho, edukasyon at tirahan. Ito rin ay lugar na naging bukas sa iba't ibang kultura, kaya't naging tahanan ng maraming Muslim mula sa Mindanao at iba pang bahagi ng Pilipinas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Haji Malik Mike Bauda, tumatayong Sultan of the Calabarzon. Isa po ako sa 18 panuruganan na the Sultanate of the Pangampong Pilipinas, Daawa Sudariti. At ako rin po ang tumatayong chairman ng Federation of Filipino Muslim Trade Association Incorporated, Pelmusta, at ako rin po ang chairman ng Cavite Muslim Consultative Council, CMCC. Noong taon 1990 ay nandito po ako unang nakaapak sa bayan o lungsod ng Dasmariñas, Cavite. At ito po ay naging tuloy-tuloy po ang aking paninirahan sa Calabarzon at nakatira rin po ako sa Batangas, Laguna, Quezon Province at maging sa Rizal. Ang naging negosyo ko po ay ang pagiging organizer po. Dahil nakita ko po sa ating mga kababayang Muslim nung mga taong nabanggit ay dumami po ang mga bilang ng mga Muslim, kaya naisipan ko po na maging organizer. Kausapin ang mga may-ari ng mga building o kaya ang mga local government upang magpatayo po na tinatawag nating tianggi o kaya mga mall na yung tinatawag natin na mga exhibit. Ang mga Muslim na naninirahan dito noong 1980 pala, 1980, ay halos naninirahan lahat sa parteng Quiapo. Nang dumating ang 1983, nagkasunog bigla ang Quiapo Islamic Center. So, ang lahat ng mga mamamayan doon ay halos nawala sila ng tirahan
ang iba ay naninirahan doon sa Abansinia High School. So kami, ang napag-isip-isip ng aming isang namumuno na si Sultan Lani Ismail, Barangay Kagawad sa Islamic Center noong 1983, ay pumunta sa Malacanang, nakipag-usap doon sa namumuno tulad ni Ramon Bagatsing na sila ang mayor ng Maynila, doon sa pamumuno din ni President Marcos. So awa ni Allah at binigyan tayo ng pabor upang ituro dito sa lalawigan ng Cavite para dito manirahan ang lahat ng Muslim na nasunugan doon sa Quiapo. Itong Dato Ismail ay talahiban yan noon. So dahil sa pagsusumikap at pinilit namin na manirahan dyan dahil wala kaming inaasahan kundi magkaroon ng tirahan, pati mga pamilya namin dahil sa kagipitan at halos walang hanap buhay, ay nagsakripisyo kami na tumira dyan sa Barangay Sultan Ismail na walang tubig at umaasa sa mga supply ng gobyerno. So sa madaling sabi, ang mayor ng sa oras na yon ay si Recto Katimbuhan, ay hindi ho kami pinabayaan, lalo-lalo na ang mahal na gobernador ng Cavite, walang iba kundi si Johnny Remulla, ay kinupkup kami na parang itinuring ng mga anak. Dahil ang totoo, na nanirahan kami dyan sa lugar na yan, ang naging puhunan namin ay religion at paghahanap buhay. Iyon lang ang alam namin na ginagawa namin dahil sa iyon ang panustos namin sa aming mga pamilya. So dahil sa pamumuno ni Sultan of Calabarzon, si Mike Bauda, at pakikisama sa mga businessman katulad niya at lahat ng mga mayan ay tinutulungan niya at sinusuportahan, ay nagkaisa kami sa organisasyon na Federation of Filipino Muslim Traders Association. Ang pangarap natin ay isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang komunidad kung saan ang bawat isa ay may pantay na oportunidad. Sa hinaharap, nakikita natin ang Calabarzon bilang modelo ng pagkakaisa ng iba't ibang kultura at relihiyon na may masiglang ekonomiya at matibay na ugnayan ng mga tao. Isang taos-pusong pasasalamat at pagbati kay Royal Highness Mahal na Sultan Babdatimbang Al-Hajj sa kaniyang pamumuno at inspirasyon. Ang kaniyang patuloy na suporta ay nagbigay lakas sa ating mga komunidad. Naway magpatuloy ang ating pagkakaisa at malasakit para sa kapakanan ng lahat. Sa mga sultan sa iba't ibang probinsya ng Calabarzon, probinsya ng Cavite, probinsya ng Laguna, probinsya ng Batangas, probinsya ng Rizal, probinsya ng Quezon, sa kanilang mga bayanabi, Masiricampo at mga Dato Imam. Kasama ang mga sultan, bayalabi, Masiricampo at mga dato ng iba't ibang lalawigan, lungsod, bayan at barangay, nabuo ang Sultanate of Calabarzon. Mabuhay ang pinagpalang bansang Pilipinas. Mabuhay ang The Sultanate of Fangamponga, Pilipinas, Dawa Solidarity Incorporated. Mabuhay ang The Royal Sultanate of Calabarzon.